Ang Diyos ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa iyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan inyong tuluyan, manatili kayo doon hanggang sa pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo doon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng isang grupo ng mga martir na tinatawag na mga martir sa bansang Hapon. At kinabibilangan ito ng mga santo katulad ni San Pablo Miki at San Pedro Bautista. At ang santong iyon, si San Pedro Bautista, isang Kastila, isang misyonero at martir. At siya'y malapit sa puso nating mga Pilipino sapagkat bago siya naging martir sa bansang Hapon, siya'y namalagi muna dito sa Pilipinas. At marami siyang mga simbahan at pamayanan na itinaguyod. Kaya meron tayong dyan sa Quezon City, nandyan ang kanyang dambana at ang Basilica Minor ni San Pedro Bautista sa may San Francisco del Monte, sapagkat dan siya namalagi. Siya'y isang Franciscano. Sa Los Baños, siya ang nakatagpo at nagpaunlad, lalo na nung mga nakagagaling na tubig. Kaya nga't yung mga hot springs doon sa Los Baños, yun ay naging lugar tuloy ng
pagpapagaling at si San Pedro Bautista ang siyang nagtaguyod ng pamayanan doon. Naalala ko, ako'y nagdala ng Nazareno sa Kabikulan, sa Albay. At doon natagpuan ko rin, may isang simbahan na siya rin ang nagtatag. Marami pa siyang pamayanang itinaguyod. At lalo tigit sa atin dito sa Quiapo, siya'y natatangi sapagkat siyang naging dahilan upang ang simbahan ng Quiapo ay matatag at maging parokya noong 1588. Kaya nga't mapapansin ninyo, nandyan ang kanyang imahe sa ating tagiliran upang kilalanin din na siya rin ay dahilan upang ang tahanan na ito ni Jesus Nazareno ay maitayo. Utang na loob din natin sa Kanya, kaya may simbahan ng Quiapo. At maraming mga pamayanan sa Pilipinas, ganoon ho siya. Iniwan niya yung kanyang bayan, tinubuan, nagpunta dito at sa iba pang lugar upang ipangaral ang mabuting balita, upang itaguyod ang kaharian ng Diyos. At sa bandang huli nga, pagkatapos dito sa Pilipinas, siya'y nagpunta sa Japan at doon inalay niya lalo higit ang kanyang buhay kay Jesus Nazareno. At siya'y ipinako din katulad ni Jesus Nazareno. Kaya mapapansin niyo, may sibat at krus sa kanyang imahe sapagkat yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ngunit matamis niyang hinarap lahat ito sapagkat para sa kanya, iwan ko ang lahat maliban sa awa at biyaya ng Diyos. Ito yung nakita natin sa Ebanghelyo ngayon. Nung sinugo ni Jesus Nazareno ang mga alagad, wala siyang masyadong biniling dalhin. Bagkus, ang sabi nga niya, iwan niyo yung mga maraming bagay. Diba tayo, pag tayo umaalis, ang dami nating bitbit. Minsan nga, isang gabi ka lang aalis. Yung bag mo parang pang isang buwan na sa dami ng dala. Magsisimba ka nga lang, minsan ang dami mo ng bitbit. Pero si Jesus Nazareno, nung sinugo niya ang kanyang mga alagad, sabi niya, huwag kayong masyadong maraming dala. Hindi ito tungkol sa gamit, kundi sinasabi niya, umasa kayo sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa buhay natin, mga kapatid, ito yung ating mas lalong panghawakan. Marami tayong kinakapitan. Pera, kapangyarihan, katanyagan, impluensya, sari-sari sa mundong ito. Ngunit ipinakita ng mga banal, katulad ni San Pedro Bautista, higit sa lahat, ang ating bitbit, ang ating dapat na dala-dala sa buhay, ay ang biyaya at awa ng Diyos. Kaya tayo narito, alam bagay sinasabi natin kay Jesus Nazareno, marami mang pagsubok sa buhay, marami mang dala-dala na pabigat sa buhay, ang kailangan namin higit sa lahat, ang iyong pagsama, ang iyong presensya, ang iyong biyaya. Kaya nga, tuwing nakikita natin si Jesus Nazareno na may krus, katulad ni San Pedro Bautista, naalala natin, tayo rin may krus sa buhay. Lahat naman tayo rito may krus sa buhay. Ngunit ang tanong, kasama ba talaga natin si Jesus Nazareno? Sumusunod ba talaga tayo sa Kanya? Siya ba talaga ang laman ng puso natin? Baka kaya lalong mabigat ang krus. Kaya pala lalong mabigat ang buhay. Ang dami pang ibang laman ng puso natin. Galit, pagkainggit, paghihiganti,
pagkamakasarili, ano pang ibang laman ng puso natin na nagiging katunggali ni Jesus Nazareno sa buhay natin? Matigas ang ulo, pinipilit mo pa rin yung gusto mo. Alam mo, ito'y kabaliktaran na ng gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos maging mapayapa ka, maging mapagpatawad ka, maging mapagbigay ka. Pero tumitigas ang puso natin, nagpupumiglas, sapagkat iginigiit pa rin natin yung gusto natin. Sa misang ito, hayaan nating palayain tayo ng biyaya at awa ng Diyos. Lubhang gagaan ng lahat kung ang tunay na laman ng puso natin, tunay na kinakapitan ng buhay natin, ay ang awa at biyaya ng mahal na pong Jesus Nazareno.